Ako si Luis. Magandang araw sa inyong lahat. Alam mo, kapag iniisip ko yung dating sarili ko, napapaisip ako, ang galing ko rin pala noon. Noong second year high school ako, lumipat kami dito sa Japan galing Brazil. Napunta ako dito dahil sa trabaho ng tatay ko. Parang bakasyon lang talaga dapat yung pagpunta namin dito. Plano namin noon, mga 3 months lang kami sa Japan. Yung lolo ko kasi Japanese, kaya bata pa lang ako, gusto ko na yung kultura ng Japan. At pagdating ko dito, lalo ko siyang nagustuhan. Yung school, yung kultura, lahat. Kaya sinabi ko sa parents ko, ayoko na bumalik after 3 months. Gusto ko na dito na tumira sa Japan. Yung nanay ko ay psychologist sa Brazil at yung tatay ko naman dating doktor. Tapos nag-manage din siya ng trading company. Pero iniwan nila yung mga trabaho nila at piniling manatili dito sa Japan para sa akin. Dahil doon, naisip ko na kailangan kong magsikap para sa sarili ko. Noong time na yon, second year high school pa lang ako. Tinanong ako kung gusto ko ba pumasok sa Japanese school o sa Brazilian school. Pero naisip ko, kung nasa Japan ako, mas okay kung sa Japanese school ako. Kaya doon ako pumasok. Narinig ko na yung mga kwento tungkol sa bullying, pero sa totoo lang, hindi ako naka-experience ng bullying kahit kailan. Mabait ang lahat ng tao sa paligid ko. Swerte rin ako sa mga teacher ko. Lalo na yung basketball coach ko, sobrang bait niya. Noong pumasok ako sa school, wala talaga akong alam na Japanese. Dahil iniwan ng parents ko yung mga pangarap nila para sa akin, talagang nagsumikap ako mag-aral ng Japanese. Mga kalahating taon lang, natutunan ko na yung language. Araw-araw, nag-aaral ako ng 10 to 12 hours. Alam naman nating lahat na hindi madaling matuto ng Japanese. Kung papasok ka sa school na walang kang alam sa language, posibleng maramdaman mong mag-isa ka. Pero gusto kong tandaan ninyo, hindi buong buhay ninyo yung middle school o high school. Kahit mahirapan ka ngayon, pwedeng mas maging okay sa susunod. Pwedeng sa high school o kahit pagka-graduate, may mas magandang mangyayari. Hindi habang buhay ganito. Noong middle school, natutunan ko yung Japanese, pero pagpasok ko ng high school, nahuli ako sa academics. Magkaiba kasi talaga ang sistema ng Brazil at Japan. Doon ako nagsimulang mag-basketball. Noon sa Brazil, baseball yung sports ko. Nakapasok ako sa high school gamit ang recommendation. Noong high school, sinasabi ng mga teacher, kailangan mo nang mag-decide ng future mo. Baka sinasabi rin yan sa inyo ngayon, pero sa tingin ko, hindi mo kailangang mag-decide agad. Kasi ako, after high school, gusto ko maging anime voice actor. Gusto ko ring maging actor. Doon nagsimula kung bakit ako naging model. Siguro alam ninyo, naging model ako ng Christian Dior, pero kahit ginawa ko yon, nararamdaman ko na hindi yun yung gusto ko talaga. Yung tatay ko kasi may background sa trading, kaya naisip ko ring mag-aral nun. Pero nagsimula lang ako mag-aral ng trading nung 22 years old ako. Ngayon, 26 na ako. Noong 22 ako, nagsimula akong mag-import ng Arabic perfumes at ngayon may sarili na akong apparel brand. May sarili na rin akong kumpanya ngayon. Noong 22 years old ko lang, pinagdesisyonan yun. Baka isipin ninyo, late na yon. Maraming tao ang nalilito kung ano ang gusto nilang gawin sa buhay. Pero hindi mo kailangang mag-decide agad. Okay lang maghanap ng gusto mo ng dahan-dahan. Originally, gusto ko sanang magkwento tungkol sa work ko. Pero habang ginagawa ko yung modeling at basketball, marami akong nakilalang tao. Hanggang ngayon, naglalaro pa rin ako ng basketball sa isang adult team. Para sa akin, importante ang sports, lalo na yung team sports. Marami kang matututunan doon. Hindi ako naka-experience ng bullying,
Pero noong hindi pa ako marunong mag-Japanese at noong high school, ako yung unang foreign student na pumasok sa high school gamit ang recommendation. Wala akong kapwa foreigner sa paligid ko, kaya iba yung culture ko sa kanila. Malaki yung naitulong ng basketball sa akin. Doon ko natutunan na huwag sumuko. Kahit tumanda ka na, importante na hindi mo iwan yung mga bagay na gusto mo. Halimbawa, kung gusto mo mag-drawing, kahit sabihan kang pangbata, okay lang yun. Minsan, sasabihin din ng iba, naglalaro ka pa rin ng basketball? Pero para sa akin, importante na ipakita mo kung sino ka. Mas mabuting kilala mo na yung sarili mo ngayon pa lang. Ano bang gusto mong gawin? Saan mo gustong pumunta? Importante na alam mo yon kasi doon ka magkakaroon ng mas magandang buhay. Oo, may paghihirap. Kahit na tumanda na, hindi pa rin madali. Pero naniniwala ako na sa huli, papunta pa rin ang buhay sa masaya. Kaya huwag kang susuko. Tuloy lang. Salamat.